Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah suwar min hayatis sahaba. So ito nga, yung sumunod na bahagi ng talambuhay ni Abdullah bin Jahash radiyallahu anhu. Sila pinadala siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang misyon. Haddad ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Jahash wijhatahu. So tinukoy na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pupuntahan niya. Pero sinabi lang sa kanya direksyon. Wala pang sinasabing ibang detalye. Wa atahu kitaban, ang pinadala lang sa kanya sulat. Wa amarahu alla yandura fihi illa ba'da masirati yawmain. At tinutos sa kanya, hindi niya titingnan yung sulat, yung mission order. Liban na lang pagkatapos ng 2 araw na paglalakbay. So sikreto. Matinding sikreto yung kanilang misyon, alhamdulillah. Falamman kada ala masirati as-sariyati yawmani nadara Abdullah fil kitabi. At nang lumipas yung 2 araw na paglalakbay, tiningnan ni Abdullah bin Jahash yung sulat, yung mission order. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida nadarta fi kitabi hada famdi hatta tanzila nakhlata bayna Taifi wa Makkah." Sabi doon sa sulat, may sulat na yung mission order yun eh. Kapag nakita mo ang sulat kong ito, tumuloy kayo, dumiretso hanggang sa makarating kayo sa Nakhla at doon kayo manatili. Yung Nakhla sa pagitan ng Taif at ng Makkah. Fatarassad biha Quraisyan, at bantayan ninyo dito ang Quraysh. Yung tarassad, ibig sabihin ano nito eh, mag-gather sila ng intelligence. So yung mission nila, reconnaissance. Mag-gather lang ng intelligence. Katulad ng ginawa dun sa Ghazwatul Khandaq. Sino ba yung pinadala dun? Si Abu Hudayfa yata yung pinadala dun sa Quraysh. So nandun siya. Sa sahaba na yon, nakita niya si Abu Sufyan. Gusto niya na sanang panain eh. Para mapatay na eh si Abu Sufyan, yung pinuno ng Quraysh noon. Pero nga naalala niya, ang mission niya, mag-reconnaissance lang. Kumuha lang ng intelligence. Kumbaga, bantayan lang yung kalaban kung anong gagawin nila at magre-report siya. At wala na siyang ginawa na iba, liban na lang sa mission niya. So ganito yung mission ni Abdullah bin Jahash. Bantayan lang yung kilos ng Quraysh. Waqif lana ala akhbarihim. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manatili ka doon at bigyan mo kami ng balita tungkol sa kanila. So yun lang yung trabaho nila. Wama in atamma Abdullah al-kitaba hatta qala sam'an wa ta'atan linabiyillah. Nang nabasa ni Abdullah bin Jahash yung sulat, sinabi niya, sumusunod kumbaga, nakinig kami at sumunod o sugo ni Allah. Thumma qala li ashabihi, pagkatapos nito, kinausap niya ng kanyang mga kasama. Lahat sila puro muhajirun. Itong patrolya na ito, yung detachment na ito, doon sa Nakhla. Lahat sila muhajirun. Kasama nga dito sina Sa'ad bin Abi Waqqas, si Okasya, nandun din. Yung nandun sa hadith, doon sa 70,000 na papasok sa paraiso, nang walang pagtutuos. Puro sila muhajirun sa patrolya na ito. Sinabi niya doon sa mga kasama niya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an amdiya ila Nakhla li arsuda Quraisyan hatta atiyahu bi akhbarihim. Inutusan ako ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam
na magpatuloy patungo sa Nakhla upang bantayan ang Quraysh hanggang sa makapagbigay ako ng balita sa kanya tungkol sa kanila. Tungkol dun sa Quraysh. So, yun yung trabaho niya talaga, reconnaissance. Wakad nahani an ashtakriha ahadan minkum alal mudyi ma'i. So, sabi niya, pinagbawalan din niya ako na pilitin ng sino man sa inyo na sumama sa akin. Kasi delikado rin yung kanilang misyon. So, voluntary ito. So, katulad din sa mga makabagong military, yung marami sa mga misyon na delikado talaga, voluntary ang doon, kumbaga pagsama, voluntary. Nang sa gayon, bandang huli, walang sisihan. Kasi sasabihin ng tao, di ba, na pinilit siyang mapupunta ron para lang mapatay. Magkakaroon ng, sabi nila, foul play. Pero voluntary talaga yung marami sa mga misyon. Kahit sa special forces, ganun din. Voluntary yung marami sa mga misyon. Tatanungin muna sila kung gusto nilang sumama. Kasi hindi rin maganda magsama ka ng ayaw sumama eh. Wala namang gagawin yun dun. Ayaw sumama, pipilitin mo. Ano lang yun, manggugulo lang yun dun eh. Yung ngayon, sa jihad, yun yung tinatawag ng mga murjif. O nandun sila kasama ng mga sundalo, pero ano namang ginagawa nila dun? Kumbaga, nagpapahina lang ng loob ng iba pang mga sundalo. Kumbaga, kung ano yung kakwento, kung ano yung reklamo. Sa voluntary, yung mga delikadong mga mission. Kasi papadala mo lang talaga yung desidido, motivated na tapusin ang mission at yun nga, hindi magdudulot ng compromise doon sa mission. Faman kana yuridu shahadata wa yargabu fiha fa tashabni. Sino man sa inyong naghahangad ng shahada, kamatayan sa landas ni Allah, at naghahangad nga dito na sumama sa paglalakbay na ito ay sumama sa akin. So dito sa panahon na ito, wala pa namang shahid dito eh. Kasi kumbaga, wala pang mga labanan. Merong mga, kumbaga, wala pang shahid ma'araka talaga. So first time sila pag nagkataon. Sabi niya, sino man ang nais na masyahid o naghahangad na masyahid, ito na yung pagkakataon, maaari kayo masyahid dito. Waman karihadalika falyarji gaira madmumin. At sino man ang ayaw sumama ay bumalik na ng Madina nang walang problema. Walang problema. So ito yung dahilan kung bakit sinikreto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanilang misyon. Kasi nga delikado. At hindi pwedeng malalaman na lang basta-basta. Kasi kung umpisa pa lang halimbawa, umpisa pa lang meron silang kasama na ayaw talagang sumama. O di umpisa pa lang na kompromiso na yung misyon. Umpisa pa lang ayaw na niyang sumama, di ba? Tapos uuwi siya. Tapos kung makukwento na niya kung kani-kanino yung kanilang misyon. At maaring yung tao nga, minsan yung tao na kapag salita ng mga bagay-bagay na ano eh, hindi niya direktang sinasabi. Pero inaamin niya. Di ba? Sabihin niya, wala akong kinalaman dyan. Tapos pwede mangyayari yung tao, nagsasalita habang tulog. So yun, sinikreto yung kanilang misyon. Hanggang sa nakarating na sila dun sa 2 araw na paglalakbay, sa kanilang nilinaw, ano ba talagang gagawin nila? Yung nga sabi ng mga kasama niya, lahat-lahat sila, sam'an wa ta'atan li Rasulillah. So nakinig daw sila at sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama namdi ma'aka haythu amaraka nabiyullah. Kami ay hahayo lamang patungo sa kung saan man iniutos sa iyo ni Allah na tumungo. So silang lahat gusto nilang sumama. Silang lahat gusto nilang sumama. So napakaganda nitong paraan ng pagkakatugon ng mga sahaba kay Abdullah bin Jahash. Yung sa usapin uli ng pamumuno, yan palagi natin nababanggit ngayon, alhamdulillah, yung mga usapin ng pamumuno. Kahit doon sa akida, pamumuno na yung ating
na tatalakay. Kasi lahat naman ng bagay may kinalaman sa akida eh. So dito sa pamumuno, ultimately, ang pinuno ay nagpapatupad ng utos ni Allah at utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga tagasunod ay susunod bilang pagsunod kay Allah at sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kahit sino pa man ang pinuno, kung maayos naman yung pamumuno at matuwid naman yung gagawin, walang dahilan para sumuway. Walang dahilan para sumuway. At ngayon din syempre, kung yung pinuno, hindi na nga matuwid yung kanyang mga pinag-uutos o ginagawa, pwedeng sumuway sa kanya. Pwedeng sumuway. Walang sino man ang obligado ang tao, ang Muslim na sundin. Walang sino mang taong obligado tayo na sundin totally, liban na lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ganito yung pagkakasabi nila. Sumusunod sila kay Allah, syempre, bilang Panginoon at bilang Diyos. At sumusunod sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo ni Allah. Kaya ang sino mang tao na pipilitin niya yung mga tao na sumunod sa kanya kahit sa mali, tagot yun. Tagot. Kaya nabanggit natin yung akida. Tinatalakay ang pamumuno na nakaugnay pa rin ito sa akida. Kasi yung sino mang pinuno na namimilit na sundin siya ng mga tao kahit sa kamalian, tagot yun na may tuturing. Tagot. Maaaring hindi aabot sa antas ng kufur yung kanyang pagiging tagot o yung kanyang mga tagasunod na sumusunod sa kanya, maaaring hindi nagiging kafir, hindi nagiging murtad, hindi nagiging mushrik. Pero malinaw na pagiging tagot yung kanyang ginagawa. Kasi ginagawa niyang katambal ni Allah ang sarili niya. Na yung mga tao sa halip na susunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabutihan, pinipilit niya yung mga tao na sumunod sa kanya sa kasamaan. Tagot. At yun nga, sa usapin ng pamumuno, inaabuso eh. Inaabuso yung mga batayan, yung mga dalil tungkol sa mga walatul umur. Ang mga ayat, mga hadith at akwal ng ulama tungkol sa walatul umur, inaabuso ng mga tao. Yung nga ilang beses natin nilinaw, hindi lahat ng pinuno, waliyul amar. Hindi lahat ng pinuno, waliyul amar. Ang waliyul amar na tinutukoy, yung mga pinunong pangkalahatan sa mga Muslim, na napakalaki ng impluensya nila sa buhay ng mga Muslim, nakasalalay sa kanila mismo yung buhay nila. Yung kanilang pagkain, kanilang inumin, yung kanilang kaligtasan, nakasalalay sa tao na ito. Yun ang waliyul amar. Yun ang waliyul amar. Khalifa, sultan, gobernador na itinalaga ng khalifa yung kanyang mga nawab na matataas ang posisyon, yun talaga, waliyul amar. At marami siyang, kumbaga inilagay si Allah na, kumbaga ahkam, para sa kaayusan. At ang magpapanagot sa waliyul amar yung kanyang syura. Kaya nga hindi mag-aaklas sa kanya yung mga tao eh. Kasi meron nang magtatama sa kanya yung syura. Kaya hindi mag-aaklas ang tao sa waliyul amar kasi magtatama sa kanya ang syura. Ngayon, kung merong namumuno wala namang syura, ibig sabihin battle lang pamumuno nun. Battle. O kung meron mang pinuno na itinama ng syura at ayaw niyang sumunod sa syura, siya yung may problema. Siya yung sumusuway sa syura. Kaya nga sa kalagayan natin dito, malinaw. Si Toko yung umalis sa jamaa. Kasi tayo, automatically, dapat syura tayo. Hindi niya tayo kinikilala na syura. Hindi niya tayo kinikilala. Pero hindi ibig sabihin na walang syura na magpapanagot sa kanya. Hindi ibig sabihin na walang syura na magpapanagot sa kanya. Kaya yung ginawa niya, humiwalay siya sa jamaa. Nagtayo siya ng sarili niyang jamaa. O siya yung humiwalay, siya yung may problema. So yun yung isasagot niyo palagi kapag meron nagtatanong. Buo ang jamaa. Humiwalay si Tuko. Kasi masjid daw, private property niya. Pinamamalimos niya na parang wakaf. Parang public na property na inilaan na para sa landas ni Allah. Pinamamalimos niya. Pero kapag papakinabangan niya, private property. Kanya na yan. Kanya na yan. Lumitaw na ang katotohanan. Alhamdulillah. Kasama na yung
pagiging palpak niyang pinuno at hindi niya karapat-dapat na mamuno. Yung alhamdulillah, marami tayong napagtatanto sa mga nangyayari sa atin. Mula doon sa mga nangyayari din sa mga sahaba. So mas naiintindihan natin ngayon, lalo na alhamdulillah, yung usapin ng pamumuno. So ngayon pinuno, hindi lahat ng pinuno waliyul amr. Hindi lahat ng pinuno ay waliyul amr. At hindi lahat ng pinuno absolutely hindi pwedeng panagutin. Sa kalagayan ng khalifa at ng mga wulatul umur, pananagutin sila ng syura. Pwede siyang palitan ng syura kung gugustuhin ng syura. Pareho lang. At yung iba naman na hindi naman wulatul umur, halimbawa nga yung mga pinuno ng mga pribadong organisasyon. Actually, ganun yung kalagayan natin eh. Pribado to na organisasyon. At mapapaloob din dito sa mga pribadong organisasyon yung mga negosyo. So magiging madali dito maunawaan ang kalagayan natin lalo. Di ba? May palpak na pinuno. Karamihan sa mga desisyon niya nagdudulot ng pinsala. Hindi pa rin ba siya papalitan? Di ba? Dapat nang palitan. Kasi doon pa lang sa premise na yun na nakakapaminsala, dapat nang palitan. Ngayon, sino magpapalit sa kanya? Di yung nga, yung syura. Yung syura. Hindi mag-a-clash yung pangkaraniwang mga tao. Pero ang syura ay mayroong kumpletong otoridad, kapangyarihan, at karapatan na panagutin hindi lamang yung mga pangkalahatang pinuno, yung wulatul umur, lalo na dun sa pribadong organisasyon. Kaya nga sa mga korporasyon, halimbawa, palagi meron tinatawag na board of directors, di ba? Naririnig yun. Pag, sa SEC, halimbawa, SEC, Securities and Exchange Commission, lagi may board of directors. Hindi pwede isang tao ka lang na nagdidesisyon. Kaya nga si Tuko, mula nung una pang panahon, yan yung sakit niya eh. Kabago-bagong dating ko rito, yan agad yung naobserbahan ko sa kanya. Kahit yan sa Sakina, dinisolve niya agad-agad yung board of directors. Siya na mag-isa nagdidesisyon. Kaya lagi ko siyang kinukulit nun. Kaya pikon na rin sa akin yan eh. Pikon na sa akin yan kasi lagi ko siyang kinukontra. Na lang siya talaga nung isang taon. Napuno na siya sa akin nung isang taon. Yan, nagasta-asta siyang biktima. Nagsumbong sa mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao. Buong mundo na masusumbungan niya. Sinumbungan niya. Lahat ng tao kinausap niya liban sa akin. Duwag eh. Duwag. At alam niyang wala siyang ikakatwiran sa akin para pangatwiranan yung mga kapalpakan niya. Wala siyang may pangangatwiran. So yung ganyang kalagayan ng pinuno. Di ba? Susundin pa rin ba natin na gumagawa ng mali? Inakala ba ng tao na sumusunod yan na inakagawa siya ng mabuti? Hindi. Gumagawa rin siya ng masama. Ang sumasaklolo sa gumagawa ng masama, masama rin. Masamang tao din. So dito kaya napakaganda nung sinabi ng mga sahaba. Sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Sinusunod namin ang sugo ni Allah. So kahit sino pang pinuno yan, di ba? Kahit sino pang pinuno. Basta gumagawa ng kung ano ang naayon sa batas ni Allah, batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susundin. Kaya nga yung mga hadith, di ba? Kahit yung pinuno hindi mo gusto. Kahit yung pinuno alipin, susundin pa rin. Kasi ultimately, ang sinusunod natin, hindi naman yung tao na yun eh. Yung kanyang iniuutos na naayon sa sinabatas ni Allah, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong sinabi na ito ng mga sahaba, mas naiintindihan natin ngayon ang usapin ng pamumuno at pagsunod. Ang punot dulo nito ay ang pagsunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kahit sinong pinuno pa yung nariyan. Kahit hindi natin gusto. Kasi meron talaga tayong hindi magugustuhan sa sino mang tao lalo na pinuno, halimbawa, di ba? Bahaw yung pinuno, makikita natin masyadong, hindi natin sabing malupit o kumbaga mahigpit o stricto. Stricto, di ba? Tapos gusto niya mabilisan matatapos yung mga bagay-bagay. Kung may sense naman yung inuutos niya, di ba? May sense naman, may saysay. At naayon sa pagsunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di susundin natin yun. Di ba? Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit daw alipin, di ba? Alipin na may itim na yung ulo niya kasing itim ng pasas. Hindi siya kaaya-aya tingnan. Kumbaga, minsan baka mamaliitin pa ng tao yung itsura niya.
o pagtatawanan. Pero pareho lang, susundin natin siya hangga't ang kanyang iniuutos ay umaayon sa utos ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napakaganda nitong ano, siya lang, yung sinabi nila. Napakaganda. So ngayon lalong nagiging malinaw sa atin yung usapin ng pamumuno at pagiging tagasunod. Alhamdulillah. Pag naging pinuno ka, hindi ka nagiging hari. Ang pamumuno, posisyon ng pananagutan. Kasi dapat ang inuutos mo, may kinalaman sa utos ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pansarili mo. Hindi pansarili mo. At ang sumusunod, wala na siyang pakialam kung sino yung pinuno. Ang mahalaga yung utos na ito ay umaayon sa utos ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung mga pinuno nga, mananagot sila, may pananagutan sila, hindi pwedeng absolute ang kanilang kapangyarihan. Hindi. Kaya nga may syura eh. Ang syura ang magpapanagot sa pinuno. At bakit pinagbabawalan ng mga tao na mag-aklas? Kasi meron naman magtatama sa kanya nga yung syura, yung kanyang konseho. Pero yun nga, ang problema sa marami sa mga namumuno ngayon, tinatanggal nila yung syura para wala nang kukontra sa kapangyarihan nila. Ngayon, dahil walang syura, o yung mga tao, saan ngayon magre-reklamo yung mga tao? Wala nang syura eh. Tinanggal na eh. So pagka ganon, yun nga, sinasabi kong battle ang pamumuno ng sino mang walang syura. Kapag may taong ganon na ganon namumuno, walang syura, eh, hindi yung karapat dapat mamuno. Siya in essence, yung sinasabi ko nga, humihiwalay siya jamaa. Siya ang may problema, hindi ang jamaa. Siya ang may problema. So yun yung simpleng ano eh, paliwanag sa kalagayan natin pagdating kay Tuko. Yan. Humiwalay siya sa jamaa. Humiwalay siya sa jamaa. Siya ang humiwalay sa atin. Yung masjid, sinolo niya. Yung masjid, sinolo niya. Tayo ang jamaa dito. Hindi siya. Hindi yung mga kasabwat niya. Tayo ang jamaa dito. So sabi nila, pupunta kami saan ka man pag-utusan na pumunta. Tumasaral ko mo, hatta balagun nakla. At yun nga, bumiyahe na sila at nakarating na sila sa nakla. Watafiku yajushuna khilala ad-durubi liyatarassaduna akhbara Quraysh. At nung dumating na sila doon sa nakla, nangolekta na sila ng mga intelligence tungkol sa Quraysh. So maaring merong tao, tatanungin nila, o maaring pumesto sila sa mataas na lugar, binabantayan nila yung kilos ng Quraysh. Sa mga matataas na lugar, di ba? Sa ibabaw ng mga burol, di ba? Minsan mapanood niyo sa mga pelikula, yung mga tulisan. Mga tulisan lalo na. Yung mga tauhan ni Paquito Diaz, handun yun sa sa gilid-gilid ng mga burol, binabantayan yung mga taong dumadaan. So ganun yung ginagawa nila. Mangungulekta ng impormasyon. At doon nandun na sila, so posible rin na nangyari na nauna silang dumating doon bago pa man dumaan yung Quraysh. Mga ilang araw na silang nandun. Wa fi ma hum kadhalika absaru ambo din kafilatan li Qurayshin. Fiha arba'atu rijalin hum Amr bin al-Hadrami wal Hakam bin Kaysan wa Uthman bin Abdullah wa akhuhu al-Mughirah. So nandun daw sila, natanaw nila sa malayo na paparating yung isang caravan. Kasi madali naman makita yung caravan, ang haba nun eh. Ilang kamelyo yun na may mga dalang mga gamit. Na yun nga ang Quraysh, yung kinatatakutan nila sa Madina, kasi kapag pupunta sila ng Syria, dadaan sila ng Madina. At ngayon din itong itong caravan na ito, 'di ba nandoon sila sa Nakhla? Posible rin na galing ng Taif yung caravan na ito eh. Kasi 'di ba yung Quraysh, 'di ba nung nagpunta ng Taif si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandun yung Quraysh. Wa fi ma hum kadalik, ayun nga. Absaru an bu'din kafilatan
li Quraysh. So nakita nila mula sa malayo yung caravan ng Quraysh. At naroon yung 4 na pinuno ng Quraysh, yung namumuno sa Quraysh. Kumbaga yung caravan na yun, sila yung pinakapinuno, 4 na tao. Si Amr bin al-Hadrami, si Hakam bin Kaysan, Uthman bin Abdullah, at si Mughira bin Abdullah. Wa ma'ahum tijaratun li Quraysh fiha juludun wa zabibun wa nahwuha mimma kanat tattajiru bihi Quraysh. At nandun sa caravan daw na yon yung mga paninda ng Quraysh. So meron dong leather, tapos yung mga pasas at mga kinatay na hayop na kumbaga binibenta ng Quraysh. And dadalika akad as-sahabatu yatashawaruna fima bainahum. At ang nakita nila yung caravan, nagkonsultahan na ang mga sahaba kung ano ang gagawin. So dito 'di ba? Merong pinuno si Abdullah bin Jahash. Pero hindi si Abdullah bin Jahash ang mag-isa na nagdedesisyon. Kinukonsultan yung kanyang mga kasama. Kasi yung pagkakaroon ng shura, actually, automatic yun eh. Automatic. Hindi kailangan na magkakaroon ng kumbaga formal na pagtatalaga. Automatic magkakaroon. Kung meron jamaa, merong pinuno. Kung meron jamaa, automatic dapat merong pinuno. At kung merong pinuno, automatic dapat merong jamaa. Ganon. Hindi pwede meron lang isang nangingibabaw tapos yung iba puro tagasunod na lang. Automatic merong syura. Kung konti lang naman kayo, automatic lahat kayo syura. Di ba? O tayo dito, ilan lang naman tayo dito. So automatic kayo syura. Kaya dito, hindi ako nagdedesisyon mag-isa. Kinukonsulta ko kayo. Madalas nga, hinahayaan ko lang kayo sa bagay-bagay para kumbaga, sa mga gagawin. Kasi mas alam nyo naman yung gagawin eh. Bahala na kayo. Ganito yung nangyari dito. 8 lang naman sila eh. So automatic yung 8 na yun, syura. Automatic yung 8, syura. So ito yung nawawala sa marami sa mga nagpapakilalang pinuno. Hindi nila naintindihan yung bagay na ito. Diba? Kung merong jamaa, automatic dapat may pinuno. Kahit nga sa naglalakbay, di ba? Kahit 2 lang kayo, yung isa magiging pinuno sa inyo. At yung isa automatic, kung merong pinuno nga, may syura, so yung isa nagiging syura, hindi rin mag-isa nagdidesisyon yung isa pa. So nagkonsultahan sila sa isa't isa. Wa kana al-yawmu akhira yawmin min al-ashhuril hurum. At yung araw na yun ang kahuli-hulihan daw na araw ng Ashhurul Hurum, yung Rajab. Kasi nangyari ito, itong nakla, Rajab, Sha'ban, Ramadan. 2 buwan bago yung Badar. 2 buwan bago yung Badar. So yung pinoproblema nila, in katalnahum pa innama naktuluhum fi syahril haram. Kapag sinalakay daw nila yung Quraysh, pero ito nag-uusap pa lang sila, malinaw naman yung utos sa kanila, magbantay lang sila dun. Mag-reconnaissance. Bantayan lang nila anong gagawin ng Quraysh. Pero naisip nila, nalabanan na rin yung Quraysh. Lalo na yung nasa caravan na yun. Ngayon itong usapin na ito ng caravan na ito, ngayon, ilagay natin uli sa konteksto ng jihad. Sa panahon kasi ngayon, yung mga commercial establishment at yung mga business, hindi sila pwedeng bibiktimahin ng mga mujahidin. Hindi pwedeng basta-basta silang di ba? Sasalakayin tapos sasamsamin yung kanilang mga ari-arian. Kasi hindi naman sila mga sundalo eh. Ngayon ang mga negosyo, malinaw sibilyan ang may-ari. Hindi yung mga sundalo, hindi yung gobyerno. Kaya kahit meron pa tayo, halimbawa tayo, di ba? Meron tayong digmaan, meron tayong jihad laban sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi ibig sabihin na pwede natin salakayin yung 7-Eleven. Tapos kamkamin natin dun yung mga paninda ng 7-Eleven, yung mga Slurpee. Hindi pwede. Wala namang kinalaman yung 7-Eleven sa digmaan sa atin eh. Di ba? Pero itong Quraysh, itong caravan na ito na pinag-iisipan ng mga sahaba na salakayin, iba kasi yung kalagayan ng Quraysh eh. Kung ihahambing sa makabagong lipunan. Kumbaga sa panahon natin ngayon. Ang Quraysh kasi, iisa lang sila lahat eh.
Lahat sila sundalo, kumbaga. Tapos yung mga paninda nila, ang namumuno, namumuhunan, namamahala, yung gobyerno din ng Quraysh, na technically yung Banu Makhzum, sila Abu Jahal, 'di ba? So, ibig sabihin lahat sila kalaban. Kaya ang sinasabi ng mga terorista, sinasabi ng Hamas, katwiran nito ng Hamas eh. Ba't pati mga bata babae sinasalakay ninyo? Ba't pumapatay kayo ng bata ng babae? O ng tao na hindi naman sundalo? Katwiran ng Hamas, lahat naman ng tao sa Israel, lahat ng Hudyo sa Israel, di ba? Sundalo eh. Totoo nga. Lahat sila sundalo. Lahat sila inaarmasan ng gobyerno. Magsha-shopping nga lang yan eh. Punta supermarket, nakasukbit pa yung Armalite eh, o yung mahaba nilang armas. Lahat sila sundalo. Eh, syempre, oo, lahat sila sundalo, pero may limit naman din eh. Tinan mo nga, di ba, yung tinalakay natin, si Wahab, si Wahab bin Umer, o si Umer bin Wahab, di ba? Pumunta pa siya ng Madina. Pumunta pa siya ng Madina. Sundalo siya ng Quraysh doon sa Badar. Pagkatapos ng Badar, pumunta pa siya ng Madina. Hindi naman siya pininsala ng mga Muslim. Kasi off-duty siya. So, merong mga hindi rin naiintindihan yung Hamas. Kung pagbabatayan natin yung talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nilinaw natin dito, bakit nanggigigil yung mga sahaba sa karaban ng Quraysh? Hindi ba sibilyan yun, yung karaban na yun? Hindi yun sibilyan. Pag-aari yun ng gobyerno. At ang Quraysh, technically, nagdeklara na sila ng digmaan laban sa mga Muslim sa Yatrib sa Madina nung dinukot nila si Saad bin Ubadah. Di ba naalala nyo nung nakaraan? Yung pagkatapos ng Bay'a, yung pagkatapos ng Bay'atul Aqaba na pangalawa, dinukot nila si Saad bin Ubadah. Dinukot nila. Sa maaaring galing nga rin ng Taif itong caravan na ito. Yan. Sina Utbah bin Rabi'ah. Yun pala yung pangalan nun. Yung Quraysh na nandoon nang nagpunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Utbah bin Rabi'ah, meron silang taniman doon ng dates. Sa pag-iisipan nila, kung sasalakayin nila yung caravan na yon ng Quraysh. Wa fi dhalika ma fihi min ihdari hurmati hada syahri wa ta'arrudi li suqtil arabi jami'an. Inisip nila salakayin yung caravan. Kasi nanggigigil na nga talaga sila kasi unang-una nagdeklara na ng digmaan sa kanila yung Quraysh. Pangalawa, iniisip nila syempre yung mga yaman nila na kinamkam ng Quraysh. Di ba si Abdullah bin Jahash mismo, yung pinuno ng detachment na ito, ng patrolya na ito, yung bahay niya kinamkam ni Abu Jahal. Kinamkam ni Abu Jahal. Nakabilang sa pinakamagagandang mga bahay sa Makkah, kinamkam ni Abu Jahal. At sa iba pang ulat, kalaunan, binenta ni Abu Sufyan. Binenta ni Abu Sufyan. So maaring ano na yun binenta yun ni Abu Sufyan nung namatay na si Abu Jahal pagkatapos ng Badar. So kinamkam nila yung yaman nila. So kaya nanggigigil talaga. Naintindihan natin yung sentimento dito ng mga sahaba kung bakit naisip nila na salakayin yung caravan. Pero yun nga, ang iniisip naman nila kung sasalakayin nila yung caravan at alam nila na buwan pa ito ng Rajab, na kapag sumalakay daw sila sa Quraysh at ito ay banal na buwan, ito ay magiging malaking paglabag sa kabanalan ng buwan na ito at magagalit sa kanila ang mga Arabo, lahat-lahat. Kasi mga Arabo, ito na yung relihiyon nila yung mga banal na buwan Kumbaga, wala silang alam sa moralidad o ano paman, pero yung mga banal na buwan, talagang mahigpit sila sa pagpapatupad nito. At yun yung pinangangambahan nila. Nadadami yung kanilang kalaban kapag sumalakay sila sa Quraysh. At ito na nga yung kanilang pinag-usapan at finally pinagdesisyonan. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.